Magandang gabi po sa inyong lahat. Parang hindi ho maganda gabi nyo. Tulad po ng nabanggit ko kanina, today is Laetare Sunday, Sunday of rejoicing, Sunday of joy. That in the midst of violet, usually po pag Kwaresma, violet ang suot ng pare, that in the midst of violet, we wear rose or pink to remind us of the great joy that comes from the Lord. Usually po pag Kwaresma, ang naiisip natin, pagtitika, pagsasakripisyo, pagtanggap ng hirap, self-denial, fasting, abstinence. No? Subalit, sabi po sa atin, sa gitna ng sakripisyo, may dahilan para sa kagalakan. And what is the cause of this joy? Ano ang dahilan ng kagalakang ito? As I have mentioned also the beginning of the Mass, we have the words of St. Paul in the second reading today, in his letter to the Ephesians. Our God is rich in mercy, and great is His love. Kay sagana ng awa ng Diyos at kay dakila ng Kanyang pagmamahal. At dahil sa awang ito, dahil sa pagmamahal na ito, pinangako ng Diyos na hindi tayo pababayaan. Hindi pababayaan ang Kanyang bayan, ang Kanyang piniling bayan, at isapat na ito upang magdulot ng kagalakan sa ating puso. Hindi pabaya ang ating Diyos. At malinaw na malinaw yan sa first reading from the second book of Chronicles. Sa unang sentence pa lamang ng second reading, pinapakita na sa atin kung anong sitwasyon. Sabi doon, Israel has been journeying from infidelity to infidelity. Maganda po sa Tagalog. Sabi sa Tagalog, ang bayan ng Israel, pasama ng pasama. At dahil pasama ng pasama, ibig sabihin, palayo ng palayo sa Diyos. Tuloy-tuloy ang pagtakwil ng Israel sa Diyos. At ito'y kinalulungkot ng Diyos dahil hindi nanatiling tapat ang Israel. Subalit, kahit pasama ng pasama ang Israel, hindi pa rin sila pinabayaan ng Diyos. Dahil gumawa pa rin ang Diyos ng paraan, ayon sa unang pagbasa, paraan upang ang Israel ay makabalik sa Jerusalem. And the way that God did is a surprising way. It is unexpected. Yung paraan na ginawa ng Diyos ay hindi pangkaraniwan, hindi inaasahan, sapagkat ang naging daan sa pagbalik ng Israel sa Jerusalem ay isang paganong hari. Isang hari na hindi naniniwala sa Diyos, pero siya ang naging instrumento, si Haring Ciro ng Persia, King Cyrus of Persia. Hindi siya naniniwala sa Diyos, isang hentil, isang pagano. Pero sa mahimalang paraan ng Diyos, dahil nga hindi nagpapabaya ang Diyos, dahil nga gumagawa ng paraan ng Diyos, muling nakabalik ang Israel sa Jerusalem. Dahil nga ang Diyos natin, dakila ang kanyang awa at sagana
ang kanyang pagmamahal. And this mercy, this richness of mercy, this greatness of God's love has come to us in the person of Jesus Christ. Malinaw yan sa Ebanghelyo ngayon. Anong sabi ng Ebanghelyo? Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Pamilyar tayo sa Ebanghelyo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, not to condemn the world, but to save the world, so that the world may not perish. Ano pa bang hihigit na regalo ang pwedeng ibigay ng Diyos sa atin, kundi ang kanyang bugtong na anak? What more can we ask for from God? He has already given us His Son. He has allowed His Son to suffer on the cross, to die on the cross for you and for me. What more can we ask from God? Ano pa ba ang gusto nating ibigay sa atin ng Diyos? Ibinigay na ang anak. Ano pa ang gusto natin mula sa Diyos? Is there anything more important that the Father can give us more than His only Son? Sapat na ito para maging malinaw sa atin na kung tayo ay babalik sa Diyos nang may kababaang loob, nang may katotohanan sa ating puso, sinserong babalik sa Diyos, hindi paghahatol ang naghihintay, hindi kapahamakan ang naghihintay. Sapat na ito para ipaalala sa atin na ang pagbabalik natin sa Diyos, ang naghihintay ay masaganang awa at dakilang pag-ibig. Sino ba naman sa atin ang nakailan ng pangako na magbabago pero laging napapako? Mga nagmamataas, nakakalimot, at laging pinipili ang sariling kalooban kaysa ang kalooban ng Diyos. Nakakalimot sa kanyang mga utos, nakakalimot magmalasakit, nakakalimot mag-alay ng sarili, magbukas ng puso, makinig sa Panginoon. We all have our faults. Meron sa atin magkakasala, mangungumpisal, pero magkakasala ulit. Pero mangungumpisal naman ulit. Pero magkakasala ulit. Pero mangungumpisal ulit. Pero magkakasala ulit. Pero mangungumpisal. Pero magkakasala. Pero mangungumpisal. Pero magkakasala. Pero mangungumpisal. Pero magkakasala. Buti na lang, hindi nagbibilang ang Diyos. Oops! Last na kumpisal mo na yan. Buti na lang walang kota. Dahil ang mahalaga sa Diyos ay hindi tayo nagbibilang ng pagtayo mula sa kasalanan, pagtalikod mula sa kasalanan, at walang hanggang pagbabalik loob sa Kanya. Huwag po tayong magsasawang magkumpisal kahit ilang beses pa, kahit gaano kalaki ang kasalanan, dahil sa kababaang loob, sa pusong totoo, ang pagbabalik loob sa Diyos, hindi makasusumpong ng hatol, hindi makasusumpong ng pagkapahamak. Ang tunay na bumabalik loob sa Diyos, ng totoo sa puso, at may kababaang loob,
laging makasusumpong sa Diyos ng masaganang awa at dakilang pag-ibig, dahil pangako ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. What more do we want from God? He has already given us His only begotten Son. He is the richness of mercy. He is the greatness of love. Amen.